Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Duterte sa Senado, unti-unting malalagas. BP Sara nakakahiya sa kanyang patutsada. Robin Padilla nauga. Sino ngayon ang mahina? At Bongo, susunod kay Bato, tara na't magtago. Grabe mga kaibigan, talagang lubog sa kahihiyan itong vice presidente natin. Kahit kailan, paninira sa ating Pangulo, naging habit na ata ang kapal. Talagang ugaling kanal. Kasama yung mga alipores niya sa Senado. Kala mo kung sino, ang lakas pa ipangalandakan, mahina daw ang kabataan. Samantalang yung tropa niyang Bato, ayun, nagtatago. At sa bagong nilabas ng ICC, kasabwat pala itong alalay ng karton. Abay, Senador Bongo, sunod kay Bato sa pagtatago. Kaya naman, BP Sara Duterte at mga alipores talagang bueneltahan. Sunog ang tapang at ni Real Talk. Masakit talaga ang katotohanan. Nako mga kaibigan, abangan nyo yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin itong pinapakalat ni Sara Duterte. Oo. Grabe mga kaibigan. Ang sabi niya, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na daw tayo sa basura, sa baha, kahit sa korupsyon. Samantalang mga kaibigan, dati pa naman, di ba? Sa panahon pa ni Duterte. Oh. Tapos, humirit pa siya mga kaibigan. Sabi niya, ito daw si Yusek Castro, nagdadala daw ng kahiyan sa ating bayan. Grabe mga kaibigan, ang kapal talaga. Talagang ugaling kanal. Oo, puro paninira sa Pangulo at sa ating gobyerno. Paano kasi? Puro panloloko sa mga tao. Siya daw ang numero 1. Diba? Sa survey sa pagkapangulo sa 2028. Yan. Yung performance rating daw niya mga kaibigan, abay daig pa talaga sa tunay na nagtatrabaho. Diba? Tapos si Sara Duterte daw, siya daw yung dapat ipagmalaki dahil wala daw siyang tinatago. Ay nako talaga mga kaibigan. Kaya heto mga kaibigan ang buwelta ng mga matatapang na abogado at talagang mamaya talagang ni Real Talk malala itong si Robin Padilla. Pero unahin muna natin ito si Attorney Castro, yung buwelta niya dito sa mga patutsada ni Sara Duterte. Ibig sabihin, ayaw niyang mapakinggan ng taong bayan yung katotohanan. At ayaw niya siguro malaman ng taong bayan na siya yung nagiging source ng fake news. Ang pagsasabi ng katotohanan, hindi po yan nakakahiya. Totoo. Ang nakakahiya, yung madalas nalang ginagawa, na gumagawa lamang at nagtatahi-tahi ng kwento. Sabi ko nga, na-enumerate ko na ang iilan sa mga sinabi niyang fake. 'Di ba? Binanggit ko na. Yung sinabi niya pambaboy lang, or panghayop lang. Yung 20 pesos na binanggit at ipinangako ng Pangulo sa taong bayan na ngayon ay nararanasan at nag-e-enjoy na ang ating mga kababayan sa 20 pesos na bigas dito sa Kadiwa Center. Yung fake news na, or rather altered na police blotters mula sa Beverly Hills, sa kanyang galing kwento yun. So, yung mga video, mga kaalyado nila yan Correct. Inigil niya ba? Hindi. Sino ba mas nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung naging anak ka ng most corrupt ng 2017? Grabe. Sino ba sinabing ng OCCRP na most corrupt ng 2017? Si Digong. Ang dating Pangulong Duterte. Di ba mas nakakahiya yata ang tawaging anak ng isang corrupt? Yung mga ganitong klase mga pasaring ng Vice Presidente, utak buitre to Alam mo yun, parang naghihintay ng maaaring sabihing pangit o negatibo sa Pangulo para manguna, di ba? Mga utak buitre. Kapag nanguna ka kasi ng fake news, wala naman kaming gagawin kung hindi patunayan na mali ka. So wag kang gumagawa lang naman ng kwento na wala kang patutunayan. Mas marami kang dapat na patunayan tungkol sa mga issues laban sa'yo. Pero bakit iniiba mo ang kwento mo? Iniiba mo yung issue. Ang daming issue nakaharap sa'yo, sasabihin mo, you want bloodbath? O nasaan yung bloodbath mo? Diba? So yun yung mga issues na dapat mong kaharapin. Huwag siyang gumawa ng intriga. Ang nangyayari kasi sa kanya ngayon, ang numero unong trabaho ng Vice Presidente, manira sa Pangulo. Ayun mga kaibigan, yun ang nakakahiya. Diba? Vice Presidente pero ang lakas manira sa Pangulo. Di po ba? Mantakin nyo naman kasi mga kaibigan, itong mga bayarang survey firm din kasi, minsan sila din yung sinisisi natin Diba? Kung makapaglabas kasi ng resulta mga kaibigan, akala mo talaga totoo.
ginagawang tanga at bobo ang mga Pilipino. Ano bang ginawa ni Sara Duterte ng buong 2025, mga kaibigan, para sa ating bayan? Sige nga po. Di ba wala? Puro lang interest ng kanilang pamilya, ng kanyang kaalyado, kanilang politika. Laging nasa labas ng bansa, di ba? Puro paninirang lumalabas sa bunganga. Yung vice presidente, tapos magtanim ka lang ng puno ng mangga at magpulot-pulot ng basura, no, diyan sa tabing dagat. Abay, yun na po. Mataas na ang rating. Parang scripted, di ba? Samantalang yung pangulo at iba pa na mga opisyal ng gobyerno na tunay nagtatrabaho, mababa daw yung rating. Diba? Hindi ginawa nyo namang tanga yung mga tao na hindi nakikita kung anong tama at mali sa isang opisyal o isang politiko. Tapos sabi pa ng survey, mga kaibigan, halos mga kabataan daw satisfied sa trabaho ni Inday. Talaga? Samantalang yung kaalyado nito, na si Robin Padilla, kung bumira, kala mo kung sino, di ba? Anong sabi niya, mga kaibigan, ni Robin Padilla? Ang mga kabataan, mahina daw. Hindi daw katulad nung panahon niya, sila daw ay malalakas, hindi iyakin. Nung panahon niya, hindi daw uso ang salitang depression. Hindi niya daw alam yon. Talaga ba? Balikan kaya natin, mga kaibigan, 3 years ago, yung interview niya kay Miss Tony. Tignan natin. O na isang araw, babalik sa'yo. Pagbalik, masyasyak ka, hindi ka handa. Na-depress kayo? Oh, siyempre, muntik ako nagpakamatay nun. Oh, sinagip lang ako ng aso ko. Totoo to. Talagang tinamaan ako ng matinding depression. O, di ba, mga kaibigan, anong tawag dun? Sinungaling. O, yan ang napapala ng kunwaring henyo sa Senado. Yung feeling na ikaw lang yung macho. Di po ba? Samantalang kailan lang, di po ba? Na-depress ka din pala. Kaya naman, mga kaibigan, heto, ni Real Talk ni Attorney Dino, ang ating di umano'y ignoranteng Binoy. Eto, mga kaibigan, matindi talaga to. Kapagtaka na nanggagaling yan sa isang Robin Padilla, no? Alam mo ito si Robin Padilla, very consistent naman ang ignorance, no? At saka very consistent rin na ang kanyang style ay victim blaming or gaslighting. So for example, parang sa West Philippine Sea na issue, tayo na nga inaatake, para bang kasalanan pa natin? Na medyo nagsasalita tayo laban sa China, di ba? Yung mga naaabuso ng mga babae, ang sabi niya, parang kasalanan nila kasi ayaw nila pagbigyan yung mga asawa nilang may sexual rights over them. Ngayon naman, nakikita natin biktima ang mga kabataan sa kahinaan ng suporta sa kanila, no? Tsaka yung mga lack of institutional mechanisms to actually let them cope with the different challenges that they are facing right now. Para bang kasalanan pa ng mga kabataan na mahina sila at crybaby sila, no? So consistent naman talaga yung ganitong line of reasoning ni Robin Padilla na victim blaming at saka pangalawa, hindi lang siya victim blaming, kumbaga gaslighting. Having said that, it reeks of ignorance, no? Kasi the mere fact na magkakaiba yung reaksyon ng henerasyon niya. Ang sabi niya, hindi ko alam kung saan niya nakuha yung datos na hindi nagsasuffer ng depression yung kanyang henerasyon, no? Wala pa namang datos na ganun, no? So just because the data is not available doesn't mean that walang depression nung panahon ng kanyang henerasyon, no? Pero again, as I'm saying, ignorance ito Tandaan natin na bawat isang henerasyon may different challenges, may different settings, may different struggles, at para tawagin pa silang crybaby at mahina, I don't think that actually helps, no? And ang purpose supposedly ng in aid of legislation, ng hearing in aid of legislation, is to understand the problem, hindi yung dumagdag pa sa problema, hindi yung dumagdag pa sa mga, I'm sorry to say, medyo ignorantehan na kontribusyon doon sa diskurso, no? So hindi siya nakatulong, bagkus inaggravate niya pa yung ignorance at ignorance siya doon sa diskursong iyon. Nakakahiya. Ignorante kasi. Tanga-tangahan din minsan, no, mga kaibigan. Tsaka, yun na nga, mga kaibigan, the audacity talaga. Ang kapal. Oo. Di ba? Natawaging mahina ang mga kabataan ngayon. Di ba? Tatawagin mong mahina mga kabataan ngayon sa gitna ng bagsak ang ekonomiya natin, mataas na bilihin, kulang sa sistema ng edukasyon, no? Kung saan kayo din ang may gawa, lalo na
sa panahon ni Duterte. Diyan nagsimula. Ngayon lang sa panahon ni Pangulong Marcos nararanasan natin yan, di ba? Ito na yung resulta ng kanilang kabalbalan. Tapos sisisihin mo ang mga kabataan, di ba? Mga kabataan na sila yung sumasalo sa mga kabalbalan ng mga politiko, di po ba? Mga korap na politiko sa Kamara at Senado. At yung iba dyan, kaalyado po ninyo, Mr. Robin Padilla. Nakakahiya. Ang usapan mahina ba sila? Crybabies ba sila? Name tagging, name calling a particular generation, then that is what I call an unhealthy discourse. Di ba? Kailangan kasi ayusin natin yung diskurso para makahanapan natin ng solusyon. Kasi kung napopollute yung diskurso ng name calling at saka ng mga unnecessary remarks, hindi tayo makakahanap ng solusyon. So kailangan bang bawasan yung gadget? Yun, magandang yung diskurso yun, magandang usapan yun. At naniniwala ako, tama ka. To a certain extent, kaya kong suportahan yan. No? Kasi nga, yan na rin yung ginawa at very effective daw doon sa jurisdiction ng Australia. So yung mga ganyang panukala, okay sa akin. Alam mo, naalala ko, meron namang magbabind across generations. Tama, di ba? May magkakaiba yung mga henerasyon eh. Pero ang magbabind sa atin is meron rin talaga tayong pinagdaanan at pinagdadaanan. At just because iba ang pinagdaanan ng mga henerasyon doesn't mean na ang solusyon is in-name call sila na weak, di ba? At saka mga crybabies. Ang dapat yata is, alam mo may pinagdadaanan sila, hanapin natin yung solusyon, di ba? Hindi yung akala mo yung henerasyon lang nila yung magaling. Definitely, kung si Robin Padilla ang representasyon ng kanyang henerasyon, parang hindi ko yata masabi na maging proud yung henerasyon kung siya ang representasyon, di ba? Lalo na kung ganyang klase yung mga kanyang panalita. I'd like to think na all generations have their own sets of challenges and we shouldn't be labeling each generation na weakling, crybaby. Ang mas maganda, intindihin natin kung paano masusolusyonan yung kanilang pinagdadaan. Yun na nga mga kaibigan, no? Tapos sasabihin lang na mahina itong mga kabataan ngayon. Di ba? Samantalang kung gano'n yung magiging lohika, no, ni Robin Padilla, di pwede palang sabihin ng mga kabataan ngayon na mas mabuti pa noon. Yung mga senador talagang kagalang-galang, matalino at may alam. Hindi tulad ngayon sa Senado, puro kabobohan, di ba? At tago-taguan. Sino ngayon yung mukhang mahina? Mr. Robin Padilla, number 1 ka pa naman. Tapos ganun-ganun na lang. Kung hamakin mo yung mga kabataan, may sinasabi ka pa, di mo alam yung depression. Sinungaling ka din no? Samantalang 3 years ago sa interview mo nga, muntik ka na magpaano, di ba? Madedo. Oo, sabi mo. Di ba? Muntik mo nang kitilin yung sarili mong buhay. Dahil sa tindi ng depression na nararanasan mo. Kaya ang hirap tuloy maniwala kung totoo pa ba yung sinasabi ninyo. Di ba? O parang ano na lang para lang may masabi kayo sa harap ng camera no? Na sa totoo lang, hindi naman talaga yan nangyari. Kaya hindi mo masisisi ang taong bayan, lalo na yung mga kabataan, na pagpiestahan ka ngayon sa social media. Tapos, ang lakas-lakas mong makapagpuna sa mga kabataan. Ngayon, binabanatan ka naman. Parang iiyak ka. Sinasabi mo, minamaliit kayong mga Duterte. Sa totoo lang mga kaibigan, sino ba naman yung may gustong ipagmalaki kayo? Kayong mga nakikita na amoy maka-China. Diba? Protektor ng iisang pamilya. Diba? Imbes na ang interest ninyo ay taong bayan, pero hindi And speaking mga kaibigan, no, ng tago-taguan. Alam nyo mga kaibigan, ito matindi. Ito. Yan. Yan mga kaibigan, mainit po yan na balita ngayon, no? Na talagang ang ganda. Good news mga kaibigan. Tinukoy po ng ICC sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Christopher Lawrence Bongo at iba pang personalidad mga kaibigan bilang kasabwat. Ayan malinaw po, kasabwat ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umunoy paggawa ng crimes against humanity na may kaugnay sa drug war. Doon po sa Tokhang, 'di ba? So talagang malalagas mga kaibigan ang mga Duterte sa Senado. Di na tayo magtataka kung sa susunod na araw absent na din po si Bongo at nagtatago. 'Di ba mga kaibigan? Talagang malalagas kasi may 3 pang makakasuhan at sana talaga matuluyang makulong, 'di ba? Si Escudero, si Villanueva at si Jinggoy Estrada.
Pero mga kaibigan, seryoso. Ito talaga seryoso to. Sana damayan nila si Tatay Duterte. Di po ba? Itong si Bongo at si Bato de la Rosa. After all, yun din naman ang sinasabi nila eh, di ba? Sobrang mahal na mahal nila si Pangulong Duterte. Di ba? Ang dating Pangulong Duterte. Kaya sana wag na sila magtago. Sabay na sana sila, itong si Bato at si Bongo na mag-book mga kaibigan. Mag-book ng one-way ticket papuntang Dahig. Di ba? Napaka-heroic nun mga kaibigan, di po ba? Oh, napaka nun, galawang bayani. Sigurado po tayo, maraming matutuwa. Di po ba? Na, maraming matutuwa. Kasi sa wakas, magkakasama na sina Bato, Bongo at Duterte. Tapos mga kaibigan, unti-unti ding natatanggalan ng maskara itong mga makaduterteng tsinador. At sa wakas din, nakahanap ng katapat itong si Sara Duterte pagdating sa bardagulan. Diba? Hindi inuurungan ng ilan nating mga kababayan tulad ni Attorney Claire. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.